Ating pong tema sa week na ito, sa Sunday na ito, the God you worship is holy. Ang Diyos po ay banal. Alam niyo po ba na ang word na holy, ibinibigay lang po ito sa Diyos? Hindi po ito binibigay ng kahit kanino. At ang salitang banal, mga kapatid, ito po ay far beyond our imagination. At paano ba ang isang tao makaranas ng kabanalan? Dahil pag tinignan po natin ang ating mga sarili, ay mayroon po tayong mga pagkukulang, mayroon po tayong mga pagkakamali. Pero ang problema, ang Diyos po ay nagre-require sa atin ng kabanalan. And God is a holy God, and because of this, we must worship Him in His way, not on our own way. At marami kasing mga ways ang tao, pero ang pagsamba sa Panginoon ay sa pamamagitan po ng kanyang kaparaanan. Ang ating pong text ay nasa Psalm 24, beginning verse 1 hanggang verse 10. Yan po yung ating text. Sabi po sa verse 1, the earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. For He has founded it upon the seas, and established it upon the rivers. Verse 3, who shall ascend the hill of the Lord, and who shall stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false, and does not swear deceitfully. Verse 5, he will receive blessing from the Lord, and righteousness from God of his salvation. Such is the generation of those who seek Him, who seek the face of the God of Jacob. Verse 7, lift up your heads, O gates, and be lifted up, O ancient doors, that the King of glory may come in. Who is the King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Verse 9, lift up your heads, O gates, and lift them up, O ancient doors, that the King of glory may come in. And verse 10, who is this King of glory? The Lord of hosts, He is the King of glory. Let us pray. Lord, we thank You. Salamat po, Panginoon. We acknowledge Your presence, O God, in this morning, in this very hour, Panginoon. We know that apart from You, we cannot do anything. Ikaw ang nag-enable sa amin. Ikaw ang nagbigay sa amin ng lakas. Ikaw, Panginoon, ang siyang nagbigay sa amin ng biyaya, ng desire upang kami po, Panginoon, ay makarating sa lugar nito. Aming dalangin, Panginoon, na katagpuin Niyo po kami. Hayaan Niyo, Panginoon, na kami po ay magbukas ng aming kaisipan, ng aming puso, upang maunawaan namin ang Iyong salita at maranasan namin ang kapangyarihan ng Iyong Santong Espiritu. Dalangin namin, Panginoon, na ang aming pong pakikinig ng Iyong salita, Panginoon, ay maging daan ito upang kami matatag, maging malakas, at kami po ay lumago, O Diyos. Sapagkat naniniwala kami na ang Iyong salita ay buhay. Salamat po ng marami, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ayan. Alam niyo po yung palakpak niyo mahina. Ayan. Nung nag-basketball nga kami mga mga pastor, grabe po yung halakhakan, yung tawanan, yung palakpakan. Sa amin, sa bunkers, may utos kami na kapag ka pumalakpak ka, dapat may tunog. Sige nga, pumalakpak nga kayo na may tunog. Iyon. Bakit? Kasi ang pinapalakpakan natin ang Diyos. Ang Diyos na tapat, ang Diyos na buhay,
ang Diyos na mabuti, ang Diyos na gumawa ng paraan para tayo ay patuloy na makaranas ng biyaya at pagpapala. Kaya when it comes to clapping your hands, give the best clap for the Lord. Amen? Hallelujah. Sige po mga kapatid, ang Psalm 24, ang background po nitong ating passage mga kapatid is that Psalm 24 gives the idea of the holiness of God. Particularly, sabi po, the Ark of the Covenant that the only qualified person will be able to carry it. Alam niyo po ba na ang Psalm 24, ang background nito ay pinapakita dito kung gaano kabanal ang Diyos. Na kung saan, dahil sa kabanalan ng Panginoon, lahat ng mga tao ay dapat makilala, malaman kung gaano kabanal ang Diyos. Kasi may mga taong hindi nila alam na ang Diyos ay banal. May mga taong naiisip lang nila na ang Diyos ay some person or someone that is up there. Nasaan si Lord? Up there. Nasaan ang Diyos? Ang iba naman, sinasabi, out there. Don't you know that, sabi ng Bible, 2 or 3 gathered in His name. God is in the midst of them. Dahil ang Diyos ay nasa lahat ng dako, mga kapatid, dapat tayo po maunawaan natin na ang Diyos ay banal. At dahil dito, mga kapatid, ito pong Psalm 24 na ito, yung Ark of the Covenant, ang laman po nito ay yung pong tablets na sinulat mismo ng Panginoon. Pangalawa, yung pong staff ni Moses na nilagay doon. Gumawa po sila ng Ark of the Covenant kasi po gusto po nilang makita ng mga tao na ang Diyos po mayroon pong kabanalan dahil kapag ang tao walang nakitang Diyos, hindi po sila namumuhay ng may kabanalan. Alam niyo po ba kung bakit tayo every Sunday nasa church? Tanungin mo sarili mo, ba't nandito ka? Tanungin mo katabi mo, ba't nandito ka? Oo nga naman, ba't nandito ka? Ako nandito ako kasi in-invite ako eh. Ba't nandito ka? Diba? Hindi dahil Kristiyano ka. Bakit nandito ka? Kasi, alam niyo ba na every Sunday, gusto ng Lord tayong lahat ay paalalahanan. Dahil tayong lahat ay gusto ng Panginoon na patuloy po na lumago. This Psalm also is the event where the Ark of the Covenant is being transferred from the house of Obed-Edom to Jerusalem for the permanent place of worship. So Psalm 24 is the summary kung ano yung nangyari dito po sa 2 Samuel chapter 6 nung pong tinransfer na nila ang Ark of the Covenant. Dahil ang Ark of the Covenant, mga kapatid, ay palipat-lipat, dinadala nila ito in times of battle, gera, dinadala nila itong Ark of the Covenant. At kapag nandun ang Ark of the Covenant, nananalo sila. Laging panalo kapag nandoon ang Ark of the Covenant. Kaya hindi nila ito hiniwalay. Tapos, nung si David po ay naging king, nagkasundo sila na ilagay ang Ark of the Covenant sa bahay ni Obed-Edom. At nung nagkaroon na po ng place of worship sa Jerusalem, nag-decide na po sila na ang Ark of the Covenant ay dalhin na sa permanent place of worship at nag-decide sila na ang Jerusalem ang place of worship. Dinala nila doon ang Ark of the Covenant. Remember na nung binubuhat yung Ark of the Covenant, may nagkusa. Sino yung nag-usa? Na bumuhat, na namatay? Sino yun? Hala, nakalimtan na ninyo. Di ba? Eh di ba si Kusa din yun? Kaya nga nagkusa siya, di ba?
Ang pangalan niya, Kusa eh. At saka sila, Gehasi. Di ba nag-usa sila? Nagbubuhat sila pag ganun. Pag hawak nila sa Ark of the Covenant, namatay sila. Ang tanong, bakit sila namatay? Nag-volunteer nga eh. Gusto nilang buhatin, gusto nilang tulungan ang Ark of the Covenant. Kasi ang Ark of the Covenant, mayroon lamang pong tao na dinesignate si Lord na pwedeng humawak nito. Na pwedeng magbuhat. Hindi pwedeng buhatin ng kahit sino. Kasi ang Diyos ay banal, ayaw ng Diyos na makontaminate yung mindset ng tao na kahit sino pala, pwede palang hipu-hipuin. Kahit sino pala. So, kaya namatay sila Kusa at yung mga tao na tumulong mga kapatid, natakot na po sila. Kaya sila po ay pumayag na doon na ilagay ang Ark of the Covenant sa templo. That's why, ang nangyari ang Jerusalem is being declared as the place of worship. No other place na pwedeng sumamba ang mga Israelites kung hindi sa Jerusalem lang. Kaya ang Jerusalem is the heart of their worship, the center of their worship, andun po ang place na ito. At nandoon ang Ark of the Covenant. Naalala niyo yung babae sa John chapter 4? Sabi ng babae, di ba kayo naman, inutos ninyo na ang worship sa Jerusalem lang? May alam yung babae na ang worship sa Jerusalem lang. Tapos, ang ginawa nila sa Jerusalem, mga kapatid, ang ganda po ng kanilang setup. Balikan po natin yung verse 1. Tignan po natin yung verse 1, mga kapatid, hanggang verse 10. Sabi po sa verse 1, "The earth is the Lord's, and the fullness thereof. The world and those who dwell therein." Kanino? Sino ang may-ari ng mundo, ng earth? Si Lord. Ang lahat ng nandito sa daigdig, ang may-ari si Lord. I want you to understand that. Lahat ng nakatira, si Lord ang may-ari. Kaya nga ang tawag sa lupa mo, ari-arian lang eh. Ang ninang ko, maraming ari-arian niya. Ari-arian, hindi siya tunay na may-ari. Sino tunay na may-ari? Si Lord. Sabi ng Biblia, lahat ng nandito sa daigdig na ito, ang may-ari nito, si Lord. Lahat ng nakatira, si Lord ang may-ari. Binigay po yung reason sa verse 2. Tignan niyo po yung verse 2. "For He has founded it upon the seas and established it upon the rivers." Kaya mo bang gawin yan? Hindi. Sino ang nag-found nito? Sino? Si Lord. Sino nag-establish? Si Lord. At paano niya in-establish, mga kapatid? Sabi ng Biblia, by His Word, nilikha niya ang daigdig. Alam niyo ba, na maiba tayo, pag tinignan natin, mayroong nakarating sa buwan ulit. Sila Artemis ba yun? Si Artemis Prime ba yun? Si Optimus? May nakarating. Ilan sila? 4 sila, di ba? Nung in-interview sila, alam niyo, sabi nyo, hindi naman kami reliyoso, pero ang nakita namin, cross eh. May nakita kami cross. Tapos yung alam mo yung kung saan sila nanggaling, tapos pagbaba nila, parang doon pa rin sila sa area nila. Napunta nga sila sa Pacific Ocean, di ba? Pinuntahan sila ng helicopter, inahon sila. Tapos chinik sila kung nasira ba sila ng bait. Di ba? Tinignan yung ano nila, yung kaisipan nila, maayos pa ba yung kanilang kalagayan. Pag tinignan po natin, sabi nila, nung nandun kami sa moon, ang earth parang moon din siya. Parang ang nananalamin, kapag nandun sila sa moon, ang earth parang buwan din. So parang, alam mo yung pag tinignan natin, can you imagine, everything here on earth, mga kapatid, si Lord ang may-ari, sabi po ng Biblia.
And siya po ang nag-establish. Verse 3. There is a question. Sabi po, who shall ascend the hill of the Lord? And who shall stand in His place or holy place? Bakit? Banal ang Diyos eh. Andun ang Ark of the Covenant. Andun ang templo. Sabi ng Biblia, sino makakaakyat dyan sa hill? Kasi ang Jerusalem, mountainous area siya. Alam niyo ba na mayroong ascent song mula Psalm 120 hanggang 137, ascent song siya. Na-compose siya habang sila'y naglalakad papunta sa Jerusalem, sa daan pa lang kumakanta na sila. Parang sa atin, pagpapunta tayo sa church, nakikinig tayo ng praise and worship, pero Spotify galing. Diba? Kikinig tayo sa music. Diba? Ang dami natin. Pero sa kanila, sa daan pa lang, sabi, I was glad when they said to me, let us go up to the house in Jerusalem and let us worship the Lord there. Sabi nila. Kaya ito po ay, sabi dito, sino makakapunta dyan? Andyan na yung Ark of the Covenant eh. Sino pa makakalapit dyan? Kasi meron silang mindset na ang pwedeng humawak doon ay ang mga taong qualified. Ay hindi sila qualified. Kaya sabi, sino makakalapit dyan? Baka mamatay tayo dyan. Sino makakaakyat sa kanyang holy hill? Nagbigay po ang Diyos ng requirement. Tignan niyo po yung verse 4. He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false, and does not swear deceitfully. Sino makakaakyat sa hill ng Lord? Sino makakapunta sa Jerusalem? Sino makakapunta sa Zion? Ang may malinis na kamay at may malinis na puso, yung mga taong hindi nag-swear ng deceitfully at yung mga taong hindi sumamba sa Diyos-Diyusan. Pwedeng silang umakyat sa hill ng Lord. Now what's the blessing? Tignan niyo po yung blessing sa verse 5. Ano mangyari? He will receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Grabe. Kapag ikaw ay nakapunta sa Jerusalem, sa holy hill ng Lord, may malinis ang iyong puso. Sabi po, he will receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. And look at verse 6. Such is the generation of those who seek Him and who seek the face of the God of Jacob. Sabi ng Bible, ang hinahanap ng Panginoon ay ang henerasyon na hindi nagbabow down sa mga idols. Ang hinahanap ng Diyos, nire-require ng Panginoon ay yung henerasyon na malinis ang kanilang kamay, malinis ang kanilang puso. Ito yung henerasyon na hinahanap ng Panginoon. Sabi po, such generation ay makakaranas ng blessing kapag hinanap nila ang mukha ng Panginoon. Kaya sabi sa verse 7, lift up your heads. Bakit? Bakit kinakailangan itaas ang noo? Sige nga, taas nyo ang noo mo. Alam niyo yung mga taong mahihain, nakayuko, di ba? Mga taong walang pakialam, nakayuko din eh. May nangihingi, kunwari walang nakita, kunwari walang narinig. May naman malimos na naranasan niyo yun, no? Yung patay mali siya, parang wala lang. Kaya sabi ng Bible, lift up your heads. O gates. Bakit gates? Kasi ang Jerusalem, marami po siyang gates. At yung mga gates na ito, mga kapatid, binubuksan po ito kapag dumarating na ang mga worshipers. Kaya sabi po dito, lift up your heads. Pati yung gates. Tapos yung ancient doors. Yung mga doors na hindi ginagamit dahil nasira na, nabulok na, ginagamit lang ito kapag may mga matitinding okasyon. Bakit kinakailangan i-lift up your head? Sabi po dito,
that the King of glory may come in. Hallelujah. Hallelujah. This is Jerusalem. The King of glory may come in. Kaya taas niyo yung mga noo. Lahat ng mga nandyan sa pintuan, lahat ng mga tao na nandyan, mga kapatid, sabi po, buksan nyo na ang iyong kaisipan, ang iyong puso. Bakit? Dadaan ang hari ng mga hari. The King of glory will come in. Verse 8, who is this King of glory? Sino siya? The Lord is strong and mighty. Tignan yung ginamit, strong. Dinagdagan pa ng mighty. Who is this the Lord? The Lord is strong and mighty. Saan siya mighty? Sa warfare. Sino kalaban niya? Kalaban niya yung mga masamang spirito. Sino pinagtatanggol niya? Ikaw. Sipin niyo, pinagtanggol ka ng Lord. Ang tindi ng warrior mo, kapatid. Hallelujah. Verse 9. Lift up your heads, O gates. Inulit po ito. And lift them up, O ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Yung talata ho na ating binasa, mula verse 1 hanggang verse 6, mayroon po siyang dalawang major division. Dalawa. Pag tinignan niyo po ang inyong Biblia, ay yung after po ng verse 6, may nakalagay na sela. Hindi yan sila. Ang sela, musical signal po yan, indicating a pause. Mula verse 1 to 6, may pause. And then, tignan niyo po, yun po yung unang division. Pangalawa, makikita natin yung pangalawang division, verse 7 to 10, God is the King of glory. Una po, God is the creator of the earth. And who is this God? He is the King of glory. So meron kayong major divisions, dalawang major divisions. Ang indicator nito, yung word na sela. Now, if you read your Bible, tignan niyo pong inyong Biblia, meron pong after ng verse 6, may word pong sela. At meron pong detailed structure nito, mga kapatid. Ang pangalawa po, yung detailed structure. Ayan po yung detailed structure niya. The structure of the text that is in chiastic form. If you look at verse 1 and verse 2, God is the maker of the earth. Verse 3 to 4, God is holy and His requirements to worship. Then verse 5 hanggang verse 6, God is the means of all the blessings. Verse 7 to 8, God is worthy to be lifted up. And verse 9 and 10, God is the mighty King of glory. Na bakit sa chiastic? Pag sinabing chiastic, mga kapatid, ang sentro ng talata, yung aking pinulahan. Ibig sabihin, yan yung gustong iparanas ng Diyos sa'yo. Yan yung mensahe ng Panginoon. Say Amen. Amen. Gusto mo ba ng blessing? Amen. Sabi ng Bible, makakatanggap ka ng blessing, pagpapalain ka ng Panginoon, kasi sa Kanya galing ang lahat ng blessing. Tingnan niyo po yung verse 1 and 2. God is the maker of the earth. Yung verse 9 and 10 talks about God's mighty power and His ability, mga kapatid. Pag tinignan niyo po yung verse 3 to 4 at saka yung 7 to 8, ito po yung mga dapat gawin ng tao. Verse 3 to 4, nakafocus sa tao yan. Ano yung requirements ng Diyos para maranasan mo siya? Tapos sa verse 7 to 8, ano yung dapat gawin ng tao? Purihin mo ang Diyos. Ngayon, ano yung ginagawa ng Panginoon at gustong gawin ng Panginoon? Ito po yun. God is the means of all the blessings. Hallelujah. Sige po, lakasan po natin yung palakpak natin sa ating Diyos.
Tingnan po natin yung una. God is the maker of the earth. Ito po yung verse 1 and 2. Wala pong 20. Baka sumobra na yung ating Yan. Verse 1 and 2 lang po yan. Sabi po sa verse 1 and 2, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Ano sinasabi nito sa atin? When the Bible tells us that the earth is the Lord's and the fullness thereof, mga kapatid, alam niyo ba na nilikha ng Panginoon ng lahat ng bagay, sagana yan. Lahat ng mayroon dito sagana. Lahat ng nakikita po natin, si Lord po ang may-ari ng mga yan. Ngayon, kung ang context, ang gustong sabihin ng Panginoon, ibibless ka niya, meron bang bagay na hindi kayang gawin ni Lord? Sa Kanya naman ng lahat ng bagay. Siya ang may-ari. Di ba? Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng blessing. Hindi ka ba niya kayang bigyan? Hindi ka ba kanya kayang pagpalain? Sabi po dito, He has founded it upon the seas and established it upon the rivers. Pag tinignan natin mga kapatid, ito yung mundo na mayroon tayo. Ang mundo na mayroon tayo mga kapatid, ang gumawa nito si Lord. Eh bakit yung katabi mo may ibang mundo? Ang yayaman nyo, may ibang mundo na kayo. Diba? Ibang planeta. Pero alam nyo ba, lahat na nandito mga kapatid, ang may-ari niyan si Lord. Di ba kayo nagtataka? Meron ba sa inyong nangisda dito? Wala. Pero bakit? Pagpunta nyo sa palengke, may isda. Nakakain tayo. May nagtanim ba ng palay? Wala tayo sa Pampanga, no? Meron bang palayan dito? Dito sa paligid natin sa San Jose. Dito, no? Sa gilid, no? May palay pa ba dyan? Wala na, no? Pero kahit may palay yan, kasya ba sa atin yan? Hindi ka kasya. Nung camp nga lang ng youth, grabe yung kanin, ubus-ubus eh. Tutong na nga lang yung nakain ko eh. Tapos yung convention ng mga men's, talagang ibang level eh. Pero alam nyo ba, na yung provision ng Panginoon, hindi po nagkulang yan. Hallelujah! Kanina, dumaan kami sa grotto. Papunta kami dito ng anak ko. Tinuro ko sa sabi ko sa kay Gab, Gab, tignan mo, dito sa grotto, ang dami nagtitinda ng mga gulay. Dami nagtitinda. Kung ano-ano tinitinda dito, tinuro ko sa kanya, tignan mo tinitinda ibon, kalapati, at mga aso, pusa. Bala ko nga mahuli ng pusa ang mga gala, para ibenta doon eh. Mga aso, pato, pabo, ang daming mga binibenta. Sagana, ang daming prutas, ang daming pakwan, ang daming kamyas, singkamas, ang daming mga panda. Alam nyo ba na lahat ng yan, si Lord ang may likha? Bakit? Para lahat sa tao yan eh. Kasi gusto kang pagpalain ng Panginoon. Ano pa sabi dito? Sabi dito, He has founded it upon the seas and established it upon the earth. God is the maker of the earth. I want you to understand that, mga kapatid. Ang Diyos po ang may likha ng daigdig. Hindi po ito Big Bang. Huwag po kayo maniwala sa Big Bang. At wala pa pong napatunayan yung Big Bang. Baka bang-bang lang yun. Merong bang-bang chicken sa SM eh. May bang-bang, may ganggang, ano pa. Sabi ko, palitan kaya natin ng gonggong. Ang dami. Napasok tayo ng mga Koreans eh. Mga words nila, kakaiba eh. Wala pong nalika hanggang ngayon, ang tagal na natin sa mundo, meron bang another Big Bang? Wala. Sumabog na yung mga nuclear at mga kung ano-ano pa, wala pa namang Big Bang eh. Kaya wag ho kayong maniwala sa Big Bang. Kahit yung theory nila, hindi pa rin nila napatunayan hanggang ngayon. Yung relo nga lang eh. Sabi ng theologian, yung makina ng relo natin, hindi yan nabuo, nagsama-sama sa takdang panahon. Kasi ganun yung idea ng Big Bang eh.
Kaya daw nagkaroon ng mundo kasi na-fit lang sa katagal ng panahon, nagkaroon ng fit-ops. Walang ganon. Mayroon pong creator. May Diyos na creator. Who is this God? The King of Glory. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Verse 3 to 4. God is the most holy. Hallelujah. Dahil banal ang Diyos, may tanong po rito. Pero sinagot din po yung tanong. Sabi po sa tanong, who shall ascend the hill of the Lord? Kung mayroon palang namatay sa paghawak, hindi pala pwedeng hawakan yan. Tapos dinala nyo na dyan sa templo sa Jerusalem. Sino na makakapunta dyan? Who shall stand? Wala na. Pag tinignan mo ang idea, ang concept, wala nang pwede pumunta dyan. Nandun ang presensya ng Panginoon. And then sinagot po ng Biblia, mga kapatid, look at verse 4. Sabi po sa verse 4, he who has clean hands and pure heart. Alam niyo ba yung clean hands? Ang ibig sabihin, ito po ay maayos ang iyong pag-uugali. Maayos ang iyong gawa. Hindi po itong literal na malinis ang iyong kamay. Tignan mo ang kamay mo kung malinis. Hindi po ang ibig sabihin niyan, malinis ang kamay. Naghugas ka, nagpaspa ka, nagpamanicure ka, nagpa-pedicure ka. Hindi po ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin niyan, hindi ka yung conduct mo, yung buhay mo sa panlabas, maayos kang nagtatrabaho, hindi ka nandadaya. Yun po ang ibig sabihin ng maayos ang kanyang puso, ang kanyang kamay maayos at ang kanyang puso malinis. Ibig sabihin, tama ang kanyang motibo. Hindi siya wrong motive. Pure heart. Dalisay yung kanyang puso. Nakausap kami. Sabi nung pulis, alam mo, pastor, doon sa kakapi-kapihan namin, mga matatanda yung mga kakapi-kapihan namin sa SM. Alam mo, pastor, kung ako korap, ang yaman ko na. Kasi panahon pa lang ni magsaysay kay Marcos, ano na ako? Pulis na ako. Pero mo, ang edad niya, 93 years old na eh. Kakapi-kapihan namin doon. Sinisira namin ng gospel. Ang pension niya, 160,000 per month. Pension niya. Sabi niya, salamat kay Duterte, dinoble yung aking pension eh. Pasalamat siya. Pero inuubos niya sa loto, 60,000 to 70,000. Araw-araw tumataya sa loto. Sabi ko, tay, ba't po kayo tumataya sa loto? Sabi niya, pag nanalo kasi ako, bibigyan kitang sasakyan. Pag nanalo ako, yung mga kakapi-kapihan natin dito, gusto ko silang balatuhan. Sabi ko, parang ang hirap kasi yung may pera ka naman. Sabi niya, lahat ng mga anak ko graduate na, lahat ng aking mga apo, may trabaho na, hindi ko na alam paano gastusin ang pera. Kaya, yung pagtaya sa loto, ito yung aking paraan para magkaroon ako ng pag-asa, mabigyan ko ng hanap buhay yung aking mga kaibigan. Pag tinignan po natin, mga kapatid, sabi po ng Biblia, ang requirement ng Lord, malinis na puso. May mga yumaman, di ba, dahil sa maleta. Sabi, dapat walang naggumawang maleta para walang mapaglagyan ng pera. Pero nahuli na yung nagtakbo ng maleta eh. Nahuli na eh. Ano requirement ng Lord? Malinis na kamay, malinis na puso. Ano pa? He who does not lift up his soul to what is false. Grabe to. Alam nyo ba ibig sabihin nito? Ito yung mga false gods. Hindi mo isinuko ang iyong buhay. Hindi ka nagbigay ng buhay doon sa mga false gods. Hindi ka nagbigay ng allegiance mo sa mga hindi naman totoong Diyos. Alala ko, yung tsuhin namin, sinisira namin ng gospel, yung tsahin ko. Diyan kami sa Paradise.
Sabi ng tsahin ko, ay nako, punta kayo sa simbahan, bahala kayo. Huwag nyo kaming idamay. Bahala kayo. Yadala ko yung pinsan ko, si Ruel, pinapagalitan. Huwag kang sumama dyan sa mga pinsan mo. Mag-ano ka, magdamo ka, maglinis ka ng ano, magtanim ka ng kamote dyan. Ganun ha. Siyempre, pilyo naman ako ng bata pa. Ang laki ng Santo Niño doon. Mayroong pang ilaw, mayroong ano, may mga binibigyan pa ng pagkain yun, inaalayan. Ganun ha. Lagi kami doon. Ang ginawa ko, ninakaw ko yung buhok ng Santo Niño. Yung Santo Niño na kulay green yung damit, na pabukang ganon. Sorry nakakatakot pala yung Santo Niño pag walang buhok eh. Ang laki ng mata. Tapos may ilaw, tapos parang multo na siya. Sabi ng tsahin ko, hala, ano nangyari dyan? Ba't wala na buhok yan? Nasaan ang buhok yan? Ako, patay mali siya. Kasi lagi kami doon araw-araw nandun kami. Patay mali siya ako, wala talaga. Tapos ang ginawa kasi mananahi yun, tinahian ng buhok, tinahian ng tela, nilagyan doon. Nung nilagay, ninakaw ko na naman. Hanggang sabi ng tsuhin ko, kapatid ni Mama, itapon na natin yan, parang demonyo yan. Parang demonyo na, itapon na natin yan. Di ako makatulog kasi pumapasok sa isip ko. Itapon natin yan. Tinapon na nila. At nung tinapon nila, naborn again yung mga anak. Totoo. Sila Inik, ayun, workers sila malo sa tungko. Mga pinsan namin yan eh. Sila yung aming mga ini-evangelize na ayaw sa amin ng mga tsuhin namin. Yung ate ko, sabi nung ate ko, ay nako, wag niyong idamay yung aking rebulto dyan. Binili ko yan sa groto. Mas mahal ko pa kay Mama yan. Grabe. Tinignan ko yung rebulto. Mga ganun kataas eh. Wala dito eh. Tignan ko, parang chok lang to eh. Tapos tinignan ko sa likod, may kawayan. Butas kasing likod eh. Siyempre bata, inisip ko, paano kaya naging Diyos to? Butas yung likod, may kawayan pa. Eto na. Pag-alis ng ate ko, tinry kong ibagsak yung folks. Nabali. Nung nabali, alis na agad ako sa bahay. Patay malis siya ulit. Sabi ng ate Pina, yan, buhay pa ngayon sa ate Pina eh. Sabi ni ate Pina, hala, sino na nagpasok dito? Patay malis siya ulit ako. Tapos, dinikit-dikitan niya pa yon. Bumili pa ng pantikit, ilagyan ng kung ano-ano, at dumating sa point na hindi na niya tinuring na Diyos yung rebulto na yon. Kasi ang masakit sa akin, sasabihin niya, mas mahal ko pa yan kaysa kay Mama. Kaya yung Mama namin inaaway niya, literal inaaway niya. At sinisira namin siya ng gospel. Actually, mga kapatid, 3 beses namin binautisman yung ate namin eh. 3 beses. Sabi ko sa susunod na bautismo, babautismohan kita sa gin. Pupuniin ko yung drum ng gin kasi manginginom eh. Pupuniin ko yung drum ng gin, tapos nung kita ilulublob sa drum ng gin. Kahit anong bigay, sabi namin, si Kuya Sam, nandiyan si Kuya Sam eh. Si Kuya Sam, napuno na. Si Kuya Bert, ganun din. Ako na lang ang hindi napupuno sa ate ko. Grabe kahiyan na ginawa sa amin. Dahil nga doon sa rebulto na yan, napuno na sila, ako na lang mabait. Sabi, nako, pag nalasing, nako, yan si Berto, walang kwenta yan. Si Luming, walang ano yan. Tapos, ang mabait lang talaga si Derio. Iba. Kasi iniba ko yung approach, ayaw talaga tumigil eh. Sabi ko, te, meron ka bang pang-inom dyan? Bibigyan kita pang-inom. Sabi talaga, oo, pambili mong gin yan ha. Gin talaga bilhin mo dyan. Pag may tira, tsaka ka lang bumili ng bigas, ng ulam, unahin mo yung gin. At dahil binaliktad ko yung hindi na siya bumibili ng gin. Wala na.
Sabi niya, bigay ito ng kapatid ko, mabait, pastor pa naman yun. Hindi ko pwedeng tapos, tatawag yun na, Der, binili ko ng bigas, binili ko ng ulam yung binili ko. O wala ng jeep. Church, kung meron kayong mga revolto pa sa bahay, tapon nyo na. Ang iba, may mga santo ninyo pa eh. Di, totoo. Kung gusto nyo pagpalain ka ng Lord, itapon nyo na yan. Hindi yan Diyos. Saan nyo maririnig yan? Sa iba? Dito nyo dapat marinig sa church. Hindi ito para saktan ka, para alisin ka dun sa relihiyon mo. Hindi. Tala tayo dito galing sa Catholic. Hindi naman tayo lumayo sa Bible. Biblia pa rin yung ating pinag-aaralan. Totoong Diyos. Kung meron kayong revolto, meron kayong kung ano-anong mga inaalayan pa doon, may puto, may biko, at kung ano-ano pa. May hopya pa, no? Itapon nyo na. Please. Alam nyo ba, yan ang ugat ng lahat ng kahirapan. Yan. Yan ang ugat. Kung kayo po, mahal na mahal nyo yan, itapon nyo na. Bakit? Sabi ng Biblia, he who does not lift up his soul to what is false, he who does not swear deceitfully. Sino sila? Anong mangyayari sa kanila? Makakaakyat sila sa hill ng Lord. Makakasamba sila sa Panginoon. At grabe po ang mararanasan nila. Malinis ang iyong kamay, malinis ang puso, hindi ka sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan, sinasamba mo lang yung totoong Panginoon, makakaakyat ka. Ngayon, pag ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, makikilala mo ang Diyos, ano mangyayari? Look at verse 5 hanggang verse 6. God is the means of all the blessings. Tignan niyo po, you will receive blessing from the Lord. Para mahina amen nyo. You will receive blessing from the Lord. Hallelujah. Sabi ng Biblia, kapag may malinis kang puso, malinis ang iyong kamay, wala kang ibang allegiance sa ibang Diyos, kapatid, ang Diyos lang ang iyong sinasamba. Yung totoong Diyos, sabi ng Biblia, you will receive blessing from the Lord. Ang iba gusto ng blessing, ayaw baguhin ang buhay. Hello. Gusto ng pagpapala, pero ayaw magbago. Ayaw isuko ang buhay. Yung kasalanan, binabalik-balikan pa rin. Yung ka-textmate, ini-text pa rin. Ba yan? Sabi mo sa katabi mo, tigil mo na yan. Di, totoo. If you want God in your life, if you want to receive blessing from the Lord, baguhin mo na sarili mo. Sabi dyan, you will receive blessing from the Lord, and you will receive righteousness from the God of salvation. Yung blessing, may kasama pang katuwiran, may kasama pang righteousness. Pag dumaan ka, hindi sasabihin, ay, mag-ingat kayo, andyan na yung kawatan yan, itago lahat na. Naalala nyo ba, pagka may mga, kumakain tayo sa labas, sa Jollibee, pag mayroong tatago agad ang cellphone, may nangihingi. Yung kaibigan nga ni Gab, ayan, anak ko eh. Nagkwento mga bata, classmate niya, kumain daw sila sa SM, sa food court. May batang namalimos. Paglapit ng bata, tinago daw lahat ng mga cellphone nila. Tinago nila kasi dumating yung bata eh. Sabi daw nung bakit nyo tinago yung cellphone nyo, magnanakaw ba ako? Siyempre mga bata yun, di ba? Takot sila, takot eh. Bakit? Magnanakaw ba ako? Sabi rin daw ng bata, magnanakaw ba ako? Bakit yung tinago yung cellphone? Sabi ko, nagbigay ba yung mga classmate ko? Hindi na kasi, nagalit na yung eh. Nagalit na eh. Di ba? Ang hirap, pag tinignan ka ng mga tao, wala kang righteousness. Mandaraya ka, sinungaling. Sabi ng Lord, makakatanggap pa ng righteousness. Ang gandang sabihin ng mga tao, yan dating pusakal yan, binago ng Diyos yan. Nagsisimba na nga yan eh.
May Bible study na nga yan, umaatin na nga yan sa Bible study. Binago na ng Diyos yan. Alam niyo ba righteousness ng Lord yun, kapatid? Huwag kang magko-compromise. Meron ako dati sa church, kami, Pastor Robert, worship leader namin yung nag-special number every Sunday, mga Boots Sherbet pa. Yung mga awit kay Claire, doon ko narinig sa kanya eh. Araw ko'y papanglaw, pag di ka natatanaw, kahit saglit man lang. Doon ko narinig sa kanya. Eh, meron kaming follow-up. Finalo up ko. Pagpunta ko sa bahay nila, sabi ko dun sa anak niya, Man, si Eman pangalan eh. Sabi ko, Man, nasaan si Papa mo? Sabi ng bata, andun po sa bahay na yan, andun po sa likod. E di ako naman, pinuntahan ko. Pagdating ko doon, nakasalampag ganun, siya pala'y nagbabaraha. Tindi. Siya pala'y bangka. Nung dumating ako, sabi ko, ay kuya, nung nakita niya ako, tumakbo, ang bilis ng takbo. Iniwan yung mga kalaro, yung mga ano. Sabi nung, bakit ano, sino pa ba kayo? Sabi ng mga kalaro, sino pa ba kayo? Ang liit-liit nyo naman, ba't tumakbo yun? Ang laki mama tumakbo eh. Ang laki talaga, ang laki ni Kuya Ramon, di ba? Kuya Raymond. Malaki pa kay Kuya Dante, laki mama pa eh. Sabi ng mga kalaro, sino pa ba kayo? Ba't tumakbo yung ano, ang liit-liit nyo naman? Ba't natakot? Compromise. Huwag kang magko-compromise. Meron nga akong kausap eh. Palapit ako, tinago niya sigarilyo niya sa likod. Eh, malapit na eh. Tapos, nakita ko tinago niya. Hinabaan ko yung kwento ko. Kuya, ano po yung, kumusta si ate kuya? Tsaka yung mga anak mo. Kumusta? Siyempre, hindi na niya, ay may usok, lumalabas dito yung usok eh. Siyempre, sigarilyo sa likod. Siguro pinatay niya yung sigarilyo niya. Tapos, grabe, ang tinagalan ko eh. Alam niyo, sinadya ko talaga na wag umalis agad. Pero kita ko kasi tinago niya na kagad eh. Tapos, hirap pa niyang magsalita kasi pagdating ko, may usok pa eh. Alam mo yung umuunti-unting lumalabas. Yung usok dito lumalabas unti. Tapos, bumubuga sa ilong lumalabas. Hindi malunok yung usok. Alam niyo ba, pag binago ka ng Lord, mayroong righteousness. Amen. Mahirap man yan, pero yung righteousness niyan, galing din kay Lord yan. Diba? Sabi nga nung kaibigan naming pastor, nag-pray daw siya kasi suga pa sa alak, sa sigarilyo. Sabi daw niya, Lord, gawin mo lasang tae yung sigarilyo tsaka Naging lasang tae raw talaga. Ikaw ba kakain ka pa ng tae? Mamaya, pagpipray ko kayo, yung mga naglalasing, yung mga nagiinom pa dyan, mga nanigarilyo, ha? Lasang igit naman, no? Lasang tae. Di totoo. Kasi nasisira ang pangalan ng Panginoon dahil sabi, Kristiyan, di ba Kristiyan yan? Di ba taga-Gakmi yan? Di ba taga-Unified yan? Nasisira tuloy kasi nga, compromise ka pa. Pag wala kang kompromiso mga kapatid, hindi ka nagko-compromise, ang sabi ng Biblia, tignan niyo po yung pangalawang sabi, you will find approval from God. You will find the God of Jacob. Hallelujah! Anong ibibigay ng Lord? Blessing, righteousness, favor, approval sa Panginoon. At ang sabi dito mga kapatid, matatagpuan mo yung God of Jacob. Sino si Jacob? Si Jacob, tuso yun. Dinayan niya yung kapatid niya, si Esau, di ba? Tapos nung lumaya siya, dinayan niya rin yung kanyang biyanan na si Laban. Sabi ni Laban, sige, lahat ng mga animals dyan, pag may batik sa'yo, malinis sa akin. Ganun ha. Ginawa ni Jacob, kumuha ng mga dahon, tapos habang umiinom yung mga tupa, sige, manood kayo dito. Doon yung yung lihi.
Habang umiinom ng tubig, nalagyan ng dahon. Sige. Ang nanganak yung mga tupa, mga kapatid, may mga batik. Lahat may mga batik. Puro panggugulang itong si Jacob na to. Yumaman na siya, sa tindi na kayamanan niya, sabi ni Laban, maghiwalay na tayo. Wala na akong kayamanan na sa'yo na lahat napunta. Maghiwalay na tayo. Wala na eh. Lahat ng mga servants ko, nasa na lahat. Thousands upon thousands ng camels, lahat ng kanyang maghiwalay na tayo. Kaya nung maghiwalay sila, sabi ni Jacob, ang hirap naman. Baka magulpi ako dito, tapos hiwalay ko na lang yung mga asawa ko, mga anak ko, separate, dito kayo sa kaliwa, kami sa kanan kami. Masalubong man namin si Iso, yung kanyang mga kalahi, tayin man itong isang meron pa rin isa, panggulang ni Jacob. Pero out dun sa kanyang panggugulang, kinatagpo siya ng Lord. Magdamag. Nag-wrestling sila. Ang laban nila, MMA. Buti na lang, wala pang sampalan nun. Ngayon may sampalan na, di ba? Tindi ng mga sampalan ngayon, di ba? Pag sampal na nga, tulog yung sasampalin eh. Nag-wrestling sila. Nung nag-wrestling sila, madaling araw na, sabi ng angel, ano ba gusto mo? Ba't ayaw mo akong bitawan? Bitawan mo ko. Sabi ni Jacob, i-bless mo ako. Isipin niyo po, ang dami na niyang nakuha kayamanan, kakuha niya yung blessing mula kay sa papa niya. Sino yung papa niya? Si Isaac, di ba? Pinuha na niya, inagaw na niya yung blessing kay Isaac, kay Iso, tapos kay Laban, tapos ito ngayon, ang gusto pa rin niya, blessing. Ano sabi ng Lord? Sige. Lahat ng desire mo, lahat ng kayamanan ng gusto mo, sa'yo na. Pero papalitan kita ng pangalan. Anong magiging pangalan mo? Israel. Church, sabi po dito, yung God of Jacob na to is able to bless. Able to bless all kinds of blessing. Bakit? Sa Kanya yung word eh. Lahat ng nandito, Kanya. Kaya able i-bless ang sino man, yung mga taong talagang hinahanap ang kalooban ng Panginoon. Pang-apat, sabi po dito, God is worthy to be lifted up. Sabi po, lift up your heads. Lift up, O gates, ancient doors. Itaas natin ang ating mga mata, mga puso. Taas natin sa Panginoon, mga kapatid. Bigyan natin ng panahon ng Diyos. Huwag tayo magsimba na parang parang on and off. May mga tao nagsisimba parang pag Sunday, parang okay lang. Sunday, pag may blessing, pupunta sa church. Pag walang blessing, di pupunta sa church. Pag may sakit, pupunta sa church. Pag walang sakit, andun sa pasyalan. Optional si Lord. Mga kapatid, utos ng Diyos, 6 na araw ka magtatrabaho. 1 araw para kay Lord. Dito, hindi tayo nangungupahan. Ang laki-laki ng ating simbahan. Lalo pa naka-aircon kayo. Kahit magdamag kayo rito, pwede. Wala tayong hinahabol na oras. Pag tinignan natin, mga kapatid, sabi ng Biblia, lift up your heads. Bigyan mong pansin ng Diyos. Bigyan mong pansin, mga kapatid. Sabi po, ancient doors, yung mga damdamin na sarado sa Panginoon, ibukas mo na yan kay Lord. Yung mga pangungusap ng Panginoon, tanggapin na natin. Bakit? Sabi po, let the King of Glory may come in. Let the King of Glory may come in. Ang lalapit po, ang papasok po, ang dadaan po, hari. Hari. Nalala ko si Gloria, dinalaw yung isang simbahan na kakilala natin. Alam nyo ba, yung time na yon, 1 week ang preparation ng simbahan, nilinis, nagpalit ng mga guards kasi papasok yung presidente. Si Lord yung papasok. Si Lord yung dadaan, kapatid. Hindi mo ba i-ready ang sarili mo?
Si Lord ang dadaan. Si Lord ang mangunguna. Hindi mo ba i-ready ang sarili mo? Ano sabi dito? He is the King, mighty in battle. Grabe po ang kapangyarihan ng Diyos na ito, mga kapatid. And then, God is the mighty King of glory. Panglima, lift up all heads, O gates, and ancient doors. Let the King of glory may come in. Paulit-ulit po ito, mga kapatid. Bakit? Kasi ang panawagan ng Panginoon, napakahalaga. Yung mensahe ng Panginoon ay napakahalaga pag tinignan po natin. Then the message of the text, tignan po natin, malapit na po tayong matapos, mga kapatid. The message of the text, or the theology of the text, is that God is the owner of the earth. He is the owner of the earth. Walang mga bagay dito na pagmamay-ari natin. Wala. Kahit nakapangalan sa iyo yan, kay Lord pa rin yan. Yung bakal, lahat kay Lord yan. God is holy and He requires holiness from you. Banal ang Diyos, of course, nangangailangan, nagre-require si Lord ng kabanalan mula sa atin. Pangatlo, God is the source of all the blessings. Siya ang source. Sabi ng Biblia, kung malinis ang iyong puso, malinis ang iyong kamay, wala kang nilolokong tao, wala kang sinasambang ibang Diyos, sabi ng Biblia, you will receive blessing. You will receive favor from the Lord. What else? God is worthy to be praised. Karapat-dapat po siyang sambahin. Kaya nga pinanawagan, lahat ng mga tao, lahat ng heads, lahat ng ancient gates and doors, i-open nyo na, i-lift up natin ang pangalan ng Panginoon. At panglima, God is the King of glory. In conclusion, mga kapatid, the God you worship owns everything in this world. Hallelujah. He owns everything in this world. The God you worship is holy, and He wants you to live for Him. Pangatlo, the God you worship wants you to bless you and your generation. Gusto kanyang i-bless, at hindi lang ikaw, pati ang henerasyon mo. Gusto kanyang i-bless. Pang-apat, the God you worship is your warrior, protector, and defender in all your battles. Palapakan natin si Lord. Meron kang problema, meron kang Diyos. Meron kang pagsubok, meron kang Diyos. Meron kang struggle, meron kang Diyos. Meron kang mga bagay na parang sa tingin mo, give up ka na. Meron kang Diyos, kapatid. At panglima, the God you worship is the King of glory, and let Him come into your life.